Good morning sa mga muning. This is Leslie Rabino Ibarlin, your best friend. Ano kaya ang pwedeng mangyari kung hindi tayo nakapaghanda or hindi tayo nakapag-save para sa ating retirement? So bago natin isa-isahin, alamin muna natin, ano nga ba ang retirement planning? Retirement planning is not just about saving money. It's about life of creating freedom and purpose. By planning ahead, you're not just securing your finances, but you are also securing your dreams. Meron kasing iba't ibang klase ng retirement. Merong mga nagre-retired na gusto makasama yung kanilang mga apo, kanilang mga anak, or yung kanilang mga asawa, yung kanilang husband and wife na hindi nila nabigyan ng atensyon noon or hindi nila nakasama noong mga panahong sila pa yung nagtatrabaho or focus sila sa paghahanap buhay. Kaya naman, mas gusto nilang mag-retired na kasama yung pamilya. Meron namang nagre-retired na gustong mag-travel abroad, mamasyal, or gustong mag-travel locally. No? Puntahan yung mga lugar na hindi nila napuntahan nung mga panahong busy sila sa paghahanap buhay para sa pamilya. Kaya naman, kung hindi ka nakapag-save, ano kaya yung mga pwede mong kaharapin? So, isa-isahin natin. So, number 1, reduce standard living. So, ano nga ba ang reduced standard of living? So, it is insufficient funds that may force you to adjust your lifestyle. Pangalawa, you have limited financial security. So, ibig sabihin, you may rely to others or to government assistance. So, number 3 is increases your debt. So, without savings, debt may become unmanageable. So, number 4, delayed retirement. So, ano yun? So, you may need to work longer than the plan. So, kung yung iniisip mo, magre-retire ka na pag nag-reach ka ng 50 years old. So, ang mangyayari nun, hanggang sa pag 60 years old mo, magtatrabaho ka pa rin kasi meron kang mga pangangailangan. Or else, kung 60 ka na ngayon and hindi ka pa rin nakapag-save, so, chances are, 60s to 70s, mag-work ka pa din. Kasi, meron tayong mga pangangailangan. Meron tayong mga personal needs. Number 5 is reduced freedom. So, kapag limited lang yung finances mo, ibig sabihin, hindi ka makakapag-travel, hindi ka makakapunta sa mga lugar na gusto mong puntahan, kasi ang iniisip mo, magtipid na lang. Kasi nga, may mga pangangailangan ka na dapat mong i-priority kumpara sa mag-travel ka ng mag-travel, di ba? So, ganun yung mangyayari. Magkakaroon ng restriction sa mga gusto mong puntahan or sa mga pagkain na gusto mong kainin kasi nga, hindi ka nakapag-save, hindi ka nakapagtabi. And then lastly is it will add to your stress and anxiety. 'Di ba? So sino ang gustong nai-stress? Sino ba naman yung gustong magkaroon ng anxiety, 'di ba? Isa sa mga advantage or isa sa mga naibibigay ng life insurance is peace of mind. So ano yung mga pwedeng maging solusyon para magkaroon tayo ng savings and paghandaan natin yung ating retirement? So unang-una is start early investment. So even small and consistent savings, it can grow significantly over time. And syempre, the earlier you start, the more time your money has to grow. And syempre, number 3, consider working with a financial advisor. So your trusted insurance advisor. In that way, you'll get personalized guidance tailored to your situation.